Hirap maniwala sa online dating. Hi, ako si John Michael, 33 years old, from Pangasinan. Kakahiwalay ko lang sa ex-girlfriend ko at sabi ko sa sarili ko, oras na para bumalik sa dating scene. 3 months na kaming hiwalay. Mahilig ako makipagkilala online so sinubukan ko ang Facebook dating. Doon ko nakilala si Lay, 43 years old, taga Guadalupe. Sa pictures niya, ang ganda niya. Hindi ko type ang mas matanda sa akin pero dahil maganda siya at mukha siyang masaya kasama, napaswipe ako agad. Nagpalitan pa kami ng pictures, oo. Medyo daring. Super excited ako nang mag-set kami ng dinner and drinks. Wednesday night after work. Nag-drive pa ako Pangasinan to Cubao para lang makita siya. Napaaga ang dating ko sa meet-up place namin. Lagi kasi akong on time. Ayoko ng Filipino time. Sabi niya malilate siya ng konti kaya kumuha na lang ako ng table. Ilang minuto lang dumating na siya. At doon ako natulala. Habang papalapit siya, hindi ko siya agad nakilala. Ibang-iba ang itsura niya. Ang ilong niya hindi tugma sa nasa pictures. Ang balat niya hindi kasing kinis at sing puti ng mga sinesend niya. Ang mata niya parang mas matanda pa sa edad na sinabi niya. Ang totoo, para siyang 20 years older kaysa sa mga litrato niya online. Para siyang senior citizen. Nag-hi siya, niyakap ako at ako naman napaka-awkward ng tanong ko. Ikaw ba si Lay? Ngumiti siya at sinabing, "It's so good to finally see you." Pero deep inside, parang nadismaya ako. Akalain mo, drineb ko pa to Pangasinan to Cubao para lang madismaya. Sayang ang toll fee at gas. Umupo kami at nag-usap. Ako madaldal naman ako. Kaya kahit papaano may flow ang usapan. Pero habang tumatagal, napansin kong ang topic niya puro tungkol sa mga lalaking nagme-message sa kanya. As in, pinapakita niya sa akin lahat ng screenshots na nakasave sa phone niya. Mga nasa 50 plus daw ang nagme-message sa kanya araw-araw. Nasabi, ang ganda mo. At kung ano-ano pa ang ina-idolize sa kanya. Habang pinapakita niya yun, naisip ko, first date pa lang, bakit parang boast fest na? Imbis na makilala niya ako or makilala ko siya, parang gusto niya lang patunayan na in demand siya. Umabot ng kalahating oras yung mga linyahan niya tungkol sa mga lalaking obsessed daw sa kanya. Honestly, nakaka-turn off. Hindi lang dahil sa itsura na malayo sa expectation ko, kundi dahil sa ugali niyang puro daldal. Para bang ginagamit niya yung date para ipakita na marami siyang option na dapat swerte ako kasi pinansin niya ako. Hanggang sa umabot na kami ng 4 na oras. Sabi ko, tama na. Nag-request ako ng bill. Sinamahan ko siya hanggang sa kotse niya pero walang kiss. Walang kahit anong sweetness. Sabi ko lang, thanks, I had a nice time. Then, balik agad ako sa sasakyan ko. Pag uwi ko, ayun, sunod-sunod na ang text. Totoo, nag-usap kami about sex dati pero after nang nakita at naramdaman ko, honestly, I doubt na kaya ko mag-perform para sa kanya. Hindi ako na-attract, kundi parang napilitan lang ako mag-aksaya ng oras at pera. Kasi ako yung nagbabayad. Ayaw niya magbayad ng bill eh. Yung magpakita ng mukha na may filter online at magdala ng yabang sa first date, hindi lang ito tungkol sa physical looks. Hindi rin ako santo. Alam ko yan. So, ayun Lay. Next time lang ha, huwag mo na ako isali sa fan club mo ng senior citizen. Kung gusto mo ipakita yung mga lalaking nagme-message sa'yo, edi enjoyin mo sila. Pero sana, huwag mo nang sayangin yung oras ng taong nag-e-effort bumiyahe from Pangasinan to Cubao. Nagbayad ako ng toll, gas at bill sa rest stop, tapos kapalit puro throwback filter version ng sarili mo at kwento ng ibang lalaki. Mas pipiliin ko na lang matulog ng mahimbing. Sayang yung lamig ng ulan. Ako nga pala si John Michael, hindi fan ng club president ng senior citizen. And that story was from the internet by John Michael. Subscribe for more.